Pagdating sa malunggay, hindi lang bunga at dahon ang pwedeng ulamin kasi pwedeng-pwede rin pati ang kanyang bulaklak. Ginisa sa kamatis at karne ang ginawa kong luto at dito na nga rin kami kumain sa may tabing ilog. Ang bulaklak ng malunggay ay masarap talaga siyang ihalo sa munggo pero dahil hindi ako nakapaglaga ng munggo ngayong araw kaya igigisa ko na lang siya mamaya sa may kamatis at may kasamang karne. Hindi ko alam kung nakasubok na rin ba kayo na mag-ulam ng bulaklak ng malunggay pero kasi kami dito sa probinsya talagang inuulam namin to. Dito sa puno ng malunggay, puno niya lang yata ang hindi pwedeng kainin kasi yung bunga niya, bulaklak at saka dahon ay masarap ulamin. Malapit na naman nga ang panahon ng malunggay dito sa amin dahil namumulaklak na sila at kapag ka namulaklak nga ang mga puno na to ay kainamang kapal ng mga bunga. Yung mga kinukuha ko lang din pala dyan ay yung mga kaya kong abutin kasi yung iba ay sobrang matataas na at ayoko nang pilitin at baka mabali yung sanga. Pagkatapos kong manguha ng bulaklak ng malunggay, pumunta naman ako dito sa pinsan ko para manghingi ng ilang piraso na turo na sitaw at nakipitas na nga rin ako ng ilang pirasong kamatis. Ang lalaki ng bunga ng kamatis nila dito at nanghihinaya nga lang ako dun sa ibang bunga kasi nabubulok na. Pagkatapos niya, nakipitas na rin pala ako ng bulaklak ng kalabasa at isasama ko na nga rin to dun sa lulutuin ko mamaya na bulaklak ng malunggay. Diretso na rin pala kami dyan na pumunta sa may tabing ilog at hinugasan ko na nga rin kaagad itong mga kinuha ko kanina na mga gulay. Dito ko na nga rin to lulutuin at dito na rin kami kakain ng tanghalian. At kasama ko rin pala ngayon dito ang anak ko at saka yung asawa ko. Sa unang tingin yung bulaklak ng malunggay ay para siyang bulaklak ng sampagita, mapuputi rin kasi siya. Tapos yung mga napitas namin kanina na mga turo ay medyo magulang na kaya ang kukuhanin na lang namin ngayon dito ay yung kanyang mga buto. At habang inaasikaso ko nga dyan itong mga gulay na lulutuin ko, ang anak ko naman dito sa may tabing ilog ay hindi mapakali, mukhang napapaligo na. Mga bandang 11 na rin siguro to ng tanghali kaya naman pinayagan ko na nga rin siya dyan na maligo. Ang asawa ko rin pala kanina ang nagbili ng karne at ang sabi ko nga sa kanya ay pansahog lang kaya lang nagulat ako nung pagdating niya marami yung binili niya at mukhang yung gulay na nga lang ang magiging sahog hindi na itong karne. Mukhang marami lang kasi tingnan ngayon yung bulaklak ng kalabasa at saka bulaklak ng malunggay pero mamaya kapag ka naluto na yan siguradong kakaunti na lang. Una kong sinalang dyan ay yung karne at ang gagawin ko nga muna dyan ay totostahin ko at papalabasin ko yung mantika at yung mantika nga na yun ang gagamitin ko mamaya na panggisa ng sibuyas at saka mga kamatis. Enjoy nga dyan na naliligo yung anak ko kasi naman napakalinaw ng tubig tapos ang lamig-lamig pa. Gusto ko nga rin sanang maligo kaya lang sinisipo naman ako kaya hindi na lang muna. At saka yung anak ko talaga ang pinunta namin dito kasi mukhang miss na miss niya na maligo ng ilog. Patis lang din pala ang nilagay ko dito na pampalasa kasi wala kaming baon na asin o kaya naman ipaminta. At nung mapula na nga yung karne at naluluto na yung kamatis, saka ko lang nilagay dito yung buto ng sitaw. At maya-maya nga lang din konti, naglagay na rin ako dyan ng kaunting tubig. Hinintay ko lang siya dyan na kumulo at pagkatapos nilagay ko na yung bulaklak ng kalabasa at saka bulaklak ng malunggay. Pagkatapos niyan, hinalo-halo ko lang siya ng kaunti at para mas maluto siya ng maayos ay tinakpan ko siya ng plato dahil wala kaming baon-baon na pantakip. Pagkalagay ko rin pala dyan ng bulaklak kanina ay pinakuluan ko lang siya ng mga 2 minuto at pagkatapos ay pinatay ko na yung apoy. At pagkatapos ko nga dyan na magluto ay tinawag ko na rin yung anak ko dyan na kumain muna kami ng tanghalian. Meron din pala kaming baon na 2 pirasong itlog at yung niluto ko nga na yan na ulam ay hindi namin lahat yan naubos kaya yung natira ay inuwi pa namin sa bahay. At pagkatapos namin kumain dyan, hinayaan muna namin na magtampisaw pa ang bata at mga bandang 2:00 ng hapon ay umuwi na rin kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!